Sa loob po ng isang buwan ay umulan na po talaga at ito ngayon isa sa mga problema na maaaring mangyari po sa ating mga manok ay magkasipon po. So, malaga po pag ganitong mga panahon, napakainit po kahapon at biglang umulan at yung amoy po singaw ng lupa maaari pong malanghap po nila at magkasipon po sila. So, isa sa pinaka magandang gawin po dito ay magbigay po talaga ng antibacterial po. Isa yung aking ibinibigay ay yung ating Panamox 40. Depende na din po yan sa inyo kung kung saan po kayo makamura. Yung ating mga sisiw andito. Tingnan natin. So, ito din po, the best din po na bigyan talaga ng antibacterial. Baka magkasakit po. Ito naman sa kabila, nag-burn out. So, walang ilaw. Malaga sa mga ganito pakalaki ay meron talagang ilaw, init. Yung isa dyan, kita nyo po yan. Ang maring nalamigan na po yan. Yung singaw ng lupa talagang nakakapagbigay po ng sakit. Yan, umilaw. Ang maganda din po na pag nagmanukan tayo katambahin, pwede tayo magtanim ng sarisa. Mabilis lang pong tumubo. Maganda pang pang pasilong sa mga alaga nating manok, lalo na po pag mainit. Yung ating talisay, pwede rin po yan. Kita nyo po yan, napakataas na po, pero wala pa po yung 1 taon. Napakalaking tulong yan sa atin dito, lalo pag mainit ang panahon. Yan, mga puno na pwede na masisilungan. Walang laman na yung ating mga manok dito, yung ating manukan. Hanap pa tayo ng bagong breeders. Tamang tama din po, mga 2 weeks, 1 week from now, yung ating area dito, since umula na po, ay pwede na po tumubo yung mga halaman, yung mga damo. May mga kainan man yung ating mga bagong manok. Yan, naglagay po tayo ng Panamox 40 po kasi maulan yung panahon, biglang umulan. So tamang tama talaga pangipensa sa ating mga alagang manok. Yung saging nga lang, problema sa saging, kinakain po talaga ng manok. So yung isa natin nagtagilid na, madami na din po mga natumba dito ng mga saging dahil sa ating mga manok, ginagawa kasi pang merienda. At kung halimbawa naman po yung mga manok po natin ay sa mga puno magtulog, hindi sa ating ginawang pabahay, pwede natin gawin ay kunin sila paggabi at dyan ilagay para masanay, dyan na sila matulog para kahit umuulan, hindi po sila basta-basta mababasa, hindi basta-basta magkakasakit. Kahit yung ating mga babo, ganun din po yung ginawa po natin, sinanay po natin dyan. So yung ating mga damo naka na din po ng tubig, mabubuhay na po ito. Sa mga katambayan, ito yung pwede nating pang sa ating mga sisiyo. May mga sisiyo kasi tayo na nandun sa loob, yung kaninang pinakita ko po sa inyo, i-release po natin dito sa range pag nabaksin na po natin. Makita nyo po, may mga makapal talaga yung maganda yung net natin. Nagbutas para yan yung gawing poste natin. Dito kabit natin dito yung maglalagyan na din po tayo ng mga pasilungan nila. Siguraduhin po natin pag nag-release tayo ng manok ay nakabaksin para may pangdepensa tayo. So yan, abangan nyo po yung pag-release natin mga 1 week, 2 weeks from now. Ginisa lang po natin dyan next time. Kung maging okay na din po yung panahon. Abangan nyo rin po, 2 linggo mula ngayon ay magkakaroon na naman po tayo ng daan-daang manok po dito. So may kukunin po tayong manok na nasa 100 to 200 heads. So yan yung ating panghanda po sa mga darating na bare months. Pipiliin naman po natin ay mga sellable na mga manok at saka healthy po. Sisiguraduhin po natin na hindi tayo lugi sa ating i-invest po. Sa tagal ko na po sa pag-aalaga ng manok, kahit sa ating ngayong manuka na wala tayo ng mga breeders na pwede magbenta, ay nakakapera pa rin po ako. Nakagawa pa rin po ako ng paraan
kung saan makakuha ng mga sisiw, mga itlog, mga RTL, dahil po sa dami na rin po ng ating mga kaibigan. Kung wala ako dito, may hanap, may bibili, pumupunta lang po ako sa mga kaibigan, kinukunta ko po sila para doon kumuha po. At ang isa sa mga pinakamagandang gawin pag nagkaroon po kayo ng transaction po, dapat humingi talaga kayo ng down payment o kahit anong transaction po. Humingi ako ng down payment para sigurado po na hindi tayo tatakbuhan at sure buyer po ang ating mata transaction. Yung down payment, yan po yung aking ibinibigay po sa pagkukunan po natin, at saka na lang po ako nagbibigay ng full payment once matapos yung transaction ng ating buyer. Minsan sinisend ko lang po through GCash o di kaya magkita po kami. So ganun ang ating mga diskarte po. Dapat din po may reputasyon ka. So meron naman po tayo niyan, hindi tayo tumatakbo sa mga obligasyon natin sa kanila. So yan yung kagandahan po, mapalaibigan po tayo at madaming nagtitiwala sa atin. Kumbaga laway lang po talaga yung nagiging puhunan ko po dito. Pwede akong magkapera kahit wala po akong budget o pang buy and sell. Minsan kasi pumapayag yung ating mga kaibigan na saka na lang po tayo magbigay ng bayad sa kanila once matapos yung transaction. So ganon ang ating mga diskarte, at minsan din po may mga pinapalagay din po yung ating mga kaibigan dito ng mga manok at tayo lang yung magpapakain, tutubuan lang po natin, saka lang po tayo magbigay ng pera ng benta once mabentahan tayo. Napakadami ko ng experience, kumbaga halos lahat talaga alam ko na po dito, lalo na po sa bintahan. Kahit 20 po na sisiw na transaction ay pinapatulan ko po talaga yan. Saan ka man makahanap po ng 20 pesos kada sisiw. So sa 20 po may 400 ka na, at yung 100 piso po na kita nyo po, ilagay nyo po sa gasolina, yung limpyo nyo po o yung linis nyo po sa kita ay nasa 300. So malaking tulong na po yan. Kumbaga saan ka makakahanap ng 300 pesos po sa isang transaction? Sa isang oras lang, 2 oras. Dapat hindi po kayo naiinis pag may mga nagtatanong, kasi normal naman talaga yan sa mga buyer na magtatanong. Minsan sabihin pa natin na hindi sila sure buyer talaga, pero nagtatanong, sinasagot pa rin po natin. Customer service po yung palagi ko po talagang pinapairal po dito. So ganun lang po yung ating panlaban sa iba po na mga nag-aalaga po ng manok. Hindi tayo nagsasawa na magsagot sa mga nagtatanong, mga nag-i-inquire. Wala talagang katalo-talo ang ganitong transaction kasi hindi ka na po maglalabas ng pera. So bali yung buyer na lang po, bali kayo yung magiging middleman. So yan ang isa sa mga diskarte. 20 pesos per head sa mga sisiw, minsan sa mga rooster laying, mga ganun na transaction, nasa 2 to 300 kada head. Simpleng transaction pero malaki yung kita at laway lang yung kapital. May pera ka na, sigurado may mahain ka po sa inyong pagkainan at pang gasto sa iyong manukan o pang dagdag bili sa mga materialis na pwede nyo pong bilhin. Yan na po ngayong araw, at sana po ay may nakuha lang po tayong kunting idea. Sa mga nanood po pala na aking mga previous videos, mga bago po natin subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po yung napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-like, subscribe at follow ang ating channel. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. Huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si El Tigre, Clifford Herbias, Curbs Ibanez watching from Saudi Arabia. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, i-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat. God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye.